Okay, good day mga balbo. Nandito tayo ngayon sa Honda Marcos Highway. We just came from pickup trucks, 4x4. Pero ngayon, mag-focus naman tayo. We will jump into MPVs. Okay? So, focus tayo sa family-oriented na sasakyan. And of course, bago ang lahat, magpapasalamat muna tayo sa kaibigan natin, kay John Rafael San Jose. Andito yung information niya, tol. Any question regarding Honda vehicles, reach out nyo lang siya. Actually, so I own an MPV. So, malapit sa puso ko yung mga MPV vehicles. Kasi, multi-purpose nga siya. So, marami tayong pwedeng gawin dito. So, isa to sa mga nakikita ko ngayon sa daan palagi na sabi ko, interesting. So, tara, pasukin natin siya. So, itong top part na to is plastic and there's an accent of silver here. Maganda naman yung quality ng plastic niya. And then, there is a touch of leather here with stitching. And you have your speakers there, cup holders, bottle holders here. Tapos, meron ka kagad tweeter pala. So, maganda sound system nito for sure. So, medyo mababa to. So, yan. Buksan natin yung ilaw. Ayan. So, pakinggan natin kung anong tunog ng Honda. This is the Honda BRV, the VX variant. So, this is the top of the line variant. Pakinggan natin kung anong tunog ng pintuan niya. Okay, smooth. Smooth naman yung tunog niya. It sounds like it has a lot of quality in it. So, naka-push start na siya. Try natin i-on. So, ito yung susi niya, tol. Let's start with the steering wheel. Meron ka ditong control ng infotainment system for volume up, to answer your calls. So, meron siyang cruise control dito. And then, maganda yung design naman niya. This is wrapped with leather. So, ayos naman yung grip niya pagka hinawakan mo, malambot. So, you will have 2 analog gauges and then the center computer. Of course. So, pretty straightforward for me. Neat yung dating sa akin. Plastic yung components na dito sa ibabaw. Air vents dito sa gitna. Mukhang maganda naman yung quality ng mga air vents niya. And then your infotainment system. Automatic climate control system here. It's easy to operate. I like those physical buttons. Maganda naman yung feel niya pagka pinipindot. You will have your USB ports here at the front. Meron ka rin power outlet na 12 volts. Tapos meron ka dito mong resibo. Meron kang lagayan dito. May storage ka dito that you can put your cellphone. Yan, pwede mo lagay cellphone mo. And then, 2 cup holders. Meron din siyang armrest. Kaso puro resibo. Pero meron din. Malalim-lalim din yung armrest niya. So, good vibes naman. Since this is an automatic transmission, meron siyang paddle shifters, mga kapatid. Isipin mo yon, sa MPV may paddle shifters, di ba? These are leather seats and they're very comfortable. Manual adjustment for the seats. So may yan, manual lang siya. So your manual handbrake here. This top of the line variant comes with airbags. I mean, a lot of airbags kasi meron dito sa harap, meron ka dito, meron ka dito, meron ka sa passenger mo sa second row, and then sa third row meron din daw dong airbags. The family is a little bit more safe because of those airbags. Yung headliner niya, so all black. So meron ka ditong storage compartment na ayan, puno. Sensya na kayo, this is a demo unit, so medyo madaming galat. Then meron ka ditong soft touch leather sa passenger side. So, meron kang vanity mirrors. So, +1 na naman. Meron tayong salamin dito. At may ilaw pa. Di ba? Nice one, Honda. Good vibes. Of course, meron ka din sa passenger side na may ilaw din. Okay, let's check the second row. Of course, same materials na ginamit dun sa harapan. So, may soft touch leather ka dito. Let's try to go inside. Alright. So, hindi ko nasasarado muna kasi medyo madilim. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Okay. So this is my driving position. The knee room. Ayan yung knee room. Then pwede mo ring i-shoot yung paa mo dun sa ilalim. So good vibes. And then the headroom is this much.
So pretty much good. And then tatlong air vents dito sa taas, and you have your control here. So pwede mo naman siyang i-adjust. Oh, yan oh. For you to be more comfortable, ayusin natin tong kabila. Yan. O yan. So pwede. Good vibes naman, maluwag. May meron kang grab handle dito. And of course, very important dahil most of the time mga bata nandito sa likod, meron silang sariling 12 volt sockets here dito sa baba. Tapos meron kang mga bulsa dito sa likod, pocket. Sa likod nito, pwede mong lagyan ng documents or ilagay yung cellphone. So that's good. There is a center armrest. Meron siyang center armrest, wala lang siyang cup holders dito. Meron naman siya dun sa pintuan, pero dito sa gitna wala. Ang neat naman nito. Ang cute ng itsura. Ang nipis pero mukhang matibay naman. So that's good. All right. Yeah. So that's it. For the second row, tignan natin kung paano naman sumakay doon sa likod, kung ano yung pakaramdam ng mga sasakay dito sa third row. Tara. So to check out the third row, ang kailangan mong gawin is to flip this one up. Yan, fold. And then yan. Pupush mo lang sa paangat na ganun. Alright? So actually, pwede mo naman tong i-move. Pwede mo siyang i-move backwards or forward. Yan. Pwede mo siyang i-move. Yan. To give more space dito sa likod para magkaroon siya ng knee room. So, yan. Try natin. Oh. Madali naman. Yan. So, safe naman. Ayan. Think. Well, pwede, boss. Pwede naman. Kumbaga, lalo na kung mga bata nandito. Pero adult, 2 adults here, I think, comfortable na dito, 2 adult. Pwede mo pa rin tong may adjustment pa. So, pwede, pare, maluwag din dito sa likod. May nasakyan ako kagabi na MPV din. Medyo masikip eh. Hindi ko nababanggitin kung anong brand, pero medyo masikip yung likod niya. Pero this one, there's adjustability sa second row seats para mabigyan ng more room or knee room yung mga nandito sa likod. So, even in a long ride, siguro maging komportable ka dito sa third row. Pwede. Well, hindi pa natin ito na-drive, so hindi pa natin alam kung ano yung ride niya pag nandito sa likod. But I'm expecting na mas smooth to sa platform na MPV. Alright? O sige. Okay, tingnan natin yung truck naman kung anong meron pa bang space dun sa likod. Let's go, let's check it out. Alright, so sa likod niya, you will see the tail light. Yung design niya is medyo parang nakalawit siya ng konti. Well, that adds to the wideness look of the car. You have your BRV badge here. Honda, of course. And then VX variant. Ayan o. Diba? Yan. Pag inopen mo siya, yan o. There you go. So, may space pa, actually. And then, meron din siyang, what's this? Meron siya sa ilalim na floor. For the top of the line, meron siyang ganito para maging flat siya pagka finold mo itong upuan in third row. So, para i-fold, meron ditong ipupush. So, when you push that, yan, bababa siya. Baba natin. Pakita natin kung gaano kalaki yung likod. There you go. So, yan. That's how flat it is. Yan, ganyan siya. Okay? Now, if you fold the second row, mas malaki yung space, syempre. Especially sa mga nagbi-business, good vibes sa ito. O, yan. So, flat yan. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa car camping. So, gusto natin is flat yung likod na pwede nating lagyan ng sapin or foam. However, meron siyang gap dito sa part na to. So, pwede mo naman siya gawa ng paraan na lagyan ng kung ano dito para at least kahit pag nilagyan mo ng foam hindi hindi lulundo dito. Well, pero kung magsasakay ka naman ng mga produkto mo, for example, you own a business and kailangan safe sa loob yung
mga produkto mo. Marami kang mailalagay dito for sure. Di ba? Ayun, maluwag eh. Then, pagka pinold mo pa ng ganyan, meron pa ditong space. Di ba? Ayos. Yan. And of course, the VX variant comes with a standard roof rail. So, garnish to. I'm not sure if you can load something here, pero that's stock. And then, you have your 17-inch aluminum wheels with the Bridgestone Turanza tires with the size of 215/55 R17. So actually this stock tires ay malapad na. So ito yung unang-una ko napansin kay BRV. Ayan oh, malapad na kaagad yung gulong, hindi mo na kailangan mag-upgrade. Actually, isa sa mga gusto ko sanang upgrade dun sa sasakyan ko, palaparin yung gulong. Pero this one, it comes stock with it. Right? So you have your repeaters here, and then the camera. Kasi ito, meron tong Honda Sensing. Pagka nag-right turn signal ka, milalabas dun sa screen mo na view sa right side. That's very good, especially sa mga bagong driver. So that's a plus. And yung mukha nyo tol, you have your fog lamps here, daylight running lights, and then all LED, yung signal lights lang yung halogen dyan, pero LED yan lahat, and also the fog lights. So, mas gusto ko tong mukha nito from the previous generation na BRV. Diba? Pag ganun na siya, pasingkit na siyang ganun. Yung sinundan kasi nito, medyo parang pabilog. Blackout grill. Meron ko dito parang honeycomb sa baba. Yan. Siyempre, isilipin natin yung makina. Para buksan yung makina, ito dito sa gilid, sa baba ng gas tank. Yan. Tingnan natin kung ano nasa loob nito. Okay. So, this is a demo unit. So, medyo malikabok. Pero ito, papakita ko sa inyo yung makina. This is a 1.5 gasoline engine. Para sa akin, compact yung dating sa akin ito. Yung makina niya. Yan yung intake niya, nandito sa harapan. So, this is a front wheel drive. Yan, kaya nakapaganon yung makina niya. Nakapahalang. This VX variant is priced at 1,390,000 pesos. So, if you are in the market for a family car na very comfortable sa loob, since this is all leather and then maluwag naman sa loob, this is a multi-purpose vehicle na basically kung meron kang business, suwak na suwak sa ito na pang daily. And of course, kung magdadrive ka papunta sa beach sa weekends kasamang family, ayos na ayos din. If you are not yet subscribed sa ating channel, tol, subscribe na kayo. You can also share your thoughts sa comment section below. Kung mahilig ka talaga sa car reviews na katulad nito, just subscribe to me. Samahan nyo ako, experience natin to. Ano mga balbon? Tara, sa tagumpay.